Hello po, magandang buhay po sa ating lahat. Sasamahan ko po ang aking darling sa hospital. May ECG monitoring po siya, schedule po niya ngayon. So nag-update po siya sa work para po ma-attendan niya po itong kanyang ECG. Ito nga po, on the way na po kami. Craigavon Hospital nga po pala kami pupunta. At ito nga po, dinala ko pa po ang aking popcorn para habang nakabiyahe, may nginunguya-nguya. Wow, sarap! Ayan nga po, na-stop pa kami sa stoplight. Ayun po, doon kami po liliko papuntang hospital. At ito nga po, nakaliko na kami, paahon. Medyo mataas po kasi ang lokasyon ng hospital para po siyang bundok. At habang po kami naka-stoplight, may nakita nga po kami estudyante. Aga-aga po nila mga nagsisiuwi. Halos 9 o'clock pa lang po ng morning dito. At ito na nga po kami sa Craigavon Hospital. Ayan, ibababa po muna ako ng aking darling para po daw hindi na ako maglakad. Kasi hahanap pa daw po siya ng paradahan. Baka makahanap daw po siya ng sobrang layo. At least nakasafe na ako dito. At ito nga po, nakakuha ako ng upuan dito sa harap ng emergency habang hinihintay po ang aking darling. At ito na nga po ang aking sweetheart, paparating na po siya. At nandito na nga po kami sa loob ng hospital, hindi namin alam kung saan po kami pupunta. Kaya sabi ko po sa kanya, mag-inquire po siya sa reception. At ito nga po, sinunod naman po niya ako. Ayan, nag-inquire muna po si Kuya. Thank you. Good morning. I have an appointment for 24 hours ECG. Which department? Cardiology? Cardiac investigation? Yeah. As far as I know, that's over in remote. Yes, it is. Yeah, it is. Yes. I'm through the door and over to the left in the red brick building. Oh, thank Alright? you. Thank you. At ito nga po, dito nga po kami tunuro sa labas. Ayan po, naglalakad po kami. Sobra pong lamig. Tsaka umaambon po, kaya ayan, nagtakip po ako ng ulo. Haba po ng nilakbay namin, may paliko-liko pa. Inaman naman po dito sa UK, libre po ang pagamutan. Tsaka yung mga hospital po talaga yung magpupursige para kontakin ka, para i-monitor ka, ganun. Through mail and through call. Kanila ko kontakin. Libre lang po yun, wala kang babayaran, tsaka libre po siya gamot. At ito nga po, papasok na nga po kami, naglalakad-lakad po kami. Hinahanap po namin yung tinuturo ni ate receptionist kung saan kami pupunta. At ito nga po, dito ko kami sa Cardiac Investigation Unit. Naupo lang po kaming konti at tinawag na din po ang pangalan niya. Sabi, Aburardo. At ito na nga po, papalabas na po kami. Minutes lang po. Madali lang po ang proseso ng kanyang paglalagay ng kanyang ECG. Tapos na agad. At habang naglalakad nga po kami, tinawag pa po siya ng doktor na iwanan po pala niya yung salamin niya. At yan nga po, nakalabas na po kami. Yan po yung monitoring Hanggang niya. saan yan? Hanggang sa dibdib Hanggang niya sa po heart yan. mo? May mga spatches na Pati nga, nakalagay hanggang sa sa heart dibdib mo? niya. Dito, may nakakabit na yung Ayan po, umanong kinabit sa'yo. 24 hours sa kanya. And Patches. after 24 hours, isosoli po niya ulit sa hospital yan. Dito na nga po kami sa parking area. Hinahanap na po namin ang aming service. Sobrang layo din ang pinaradahan. Halos dulo na rin po pala yung naparadahan niya. At ito nga po, natagpuan na namin ang aming service. Ayan, mukhang hindi pa naliligo. Company car po kasi yan. Yung company po nila nakagitna sa bukirin. Kaya ganyan po siguro kadusing yung kanilang service. Tingnan niyo po yung bus dito, may second floor pa. At bago nga po kami umuwi, napag-isipan po namin na dumaan muna po sa halal. Kaso ang problema, yung halal sarado pa po. 9 AM ng mahigit, hindi pa pala bukas. Tanghali na palang magbukas to. Di gaya sa Philippines, madaling araw pa lang yung mga tao, nagbubukas na. At ito nga po, tumambay po kami sa harap ng halal para maawa na po sa amin yung mga tindero dito. Kasi nakita po namin yung tindero lumabas may tanong po sa isang nakatambay dito, baka akala mamimili siya. Pero parang hindi naman po mamimili kaya pumasok ulit yung tindero. So hindi po nagtagal, binuksan na rin po ng tindero, nakita niya po kami sa labas. Kumain lang po yata sila, tapos binuksan. Ayan po, bumili po kami ng mangga. Lagi po kasi pagpasok namin dito sa Gulayan area po kami pumupunta. Ayun po yung kanilang kangkong, Chinese kangkong po ang kangkong nila dito. At yung pechay nila, ang lalaki. Ayun yung saging, ang lalaki. Parang hindi naman din familiar sa amin. Parang sa ibang bansa siya hinarvest, hindi naman din sa Philippines. At may iba-ibang klase din po ditong sili. Ayan, may Carolina pa yata. Yan po yung pinakamabagsik na sili. Ito po yata yung burgon,
yung minimerienda namin nung elementary kami. Yan, dito po kami sa teacheria area. Ayan, may dingdong pa po, di ba? At nandito na nga po kami sa mga frozen area. Marami po ditong pamimilian. May mga isda, hipon, talangka, ganun. Yung mga gulay na mga gata, fishball. Marami ka pong pamimilian dito. Pinofrozen nila. At ito nga po, may nakita kaming saging na saba. Ayan, pinabili ko po sa aking sweetheart. 7 pieces po siya. May 8 pieces din po. Kaya sinabi ko sa kanya, 8 pieces ang hanapin niya para mas marami. At ito nga po, yung mga bagoong area nila. Ayan, bibili po ako ng bagoong para may sausawan po kami. Ginisa po yan, napakasarap. At bumili rin po kami ng suma na kamoting kahoy. Para sa gabi, marami kaming mimeriendahin. At ito nga po, may nakita po kaming tinda pa po nilang mga parang puto or tinapay. Masarap po siyang tingnan pero hindi naman po namin binili. Ayan, may rambutan pa po sila, may kangkong, may tofu. Ayan, yung gusto pong mag-tokwat baboy, may available din po sa kanila to. At ito nga po, binabayaran na ng aking sweetheart ang aming pinamili. Tapos ang half day. At ito nga po ang kaganapan sa 3 kong anak na nasa Pilipinas. Ayan, nagagaslawan. Laro-laro lang po silang 3. Bali po sila ay nasa pangangalaga po ng aking mga biyenan. At naggagala-gala lang po at lumilipat lang po sa mga side ko. Doon po sa tatay ko, sa tatay Mar nila. Ayan, nagpasanan pa po yung 2 magkuya. Diyos ko, napakasisigla.